Yuko po natin ating mga ulo at pikit natin ating mga mata. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito, sa inyong pong blessing, sa inyong pag-iingat sa bawat isa na nakarating, sa inyong bahay-sambahan. Salamat Panginoon sa binigay niyong pag-iingat sa bawat isa. At ganoon din po Panginoon sa mga kapatiran na nagbabiyahe pa lang, papunta pong bahay-sambahan. Bigyan niyo po silang pag-iingat. Kayo, Panginoon, ang mag-guide sa kanila. Kayo, Lord, ang magbigay ng wisdom at discernment. Pag-ingat po sa kanila hanggang makarating sila sa bahay-sambahan. Lord, ganoon din po, Panginoon, sa aming pagsimula, umiling kami ng tulong, Lord. Lahat ng aming gagawin ngayon, Panginoon, umaga. Hiniling namin, Panginoon, na lahat ito maibalik sa inyo, ang tutok. Lahat na ito, Panginoon, ang papuri ay maibalik sa inyo. Wala pong iba. Ang dapat maitaas sa pulpitong ito, dalangin kami, Panginoon, na ang inyong mensahe, ang inyong katotohanan, ang nakatotohanan ng kaligtasan, ang marinig at wala ng iba. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. At good morning po sa ating lahat. At huwag natin kakalimutan, konting paalala, no? Huwag kayong matakot na maghugas ng inyong mga kamay, especially ngayon po na mayroong paalala ang ating DOH, no? Na mayroong mga flu-like or influenza-like na mga sakit. Kaya okay lang na hugas ng kami mamaya. Meron tayong mga ano dyan. At pag uwi ng bahay, bago pumasok ng bahay, maghugas rin ng kamay, no? So, without further ado, tawagin natin si Father Don para ilid tayo sa ating pangunahing pag-aawitan ngayong umaga. Okay? So, huwag niyo pong kakalimutan ha. Mamaya, marami tayong mga lababo dyan. As much as possible, kung may pagkakataon maghugas para tayo ay safe. Okay? Let's call Father Don para sa ating pangunahing awitan. Okay? Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. So sa ating pagsisimula, tayo po ay magsitayo at tayo po ay magsiawitan. Unahin natin yung hymn number 91 sa lumang hymn, pinamagatang Look and Live. Awitin lamang po natin ang first hanggang fourth stanza. Awitin natin ang first stanza ng Look and Live. Sing, I've a message from the Lord, hallelujah. This message unto you I'll give. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Second verse now. I've a message full of love, hallelujah. Oh, message, oh my friend, for you. This a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Third stanza now. Life is offered unto you, hallelujah. Eternal life thy soul shall have. If you'll only look to Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Sabi nga po sa
John chapter 3, verse 14 to 15. As Moses lifted up the serpents in the wilderness, even so the Son of Man be lifted, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang sabi ng awitin dyan. Look and live. Tumingin kayo kay Jesus at kayo ay maliligtas. Kaya, isunod po natin yung awiting To God be the glory on hymn number 4. Sumbok pa rin. Awitin lamang po natin ng first hanggang third stanza. The first stanza now, To God be the glory, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Second stanza now. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Last stanza now. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Tayo na pa yung magsimbo, and sa disco please. Okay. So good morning po ulit sa inyong lahat. Okay pa ba kayo? Okay, so nag-i-start pa lang kaya dapat tayo ay handa at tayong as much as possible hyper aware tayo sa mga bagay na need natin matutunan. Parang isang mag-aaral, no, na magkakaroon ng isang bagong pag-uusap. Dapat handa tayo makipag-discuss ngayong umaga. So, sa pagsimula natin, huwag natin kalimutan na isama sa prayer, konting paalala. This November 29, meron tayong tinatawag na Youth Baptist Fellowship, at yung mga young people na gustong sumama diyan sa YBF ay mag-ready na kayo. Ang registration fee dyan ay mga nasa ano yata yan, nasa 40 or 50, mga ano ganon, no?
At sa December naman ang ating namang family camp, yung mga gustong sumama ay ready na rin kayo diyan, no? Ang ano natin since January ay kahit makapag-ipon tayo ng at least 500 pesos para sa ating pagkain at sa buong camp, no? So anyways, sa ating pong pag-start, paghihiwalay natin, ang pinakamahalaga ngayong umaga ay meron kayo mga Bibles at tayo ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. No? Let's all stand up, mag-pray tayo. Let's go to the Lord in prayer. Panginoon, we thank you this morning sa inyong kabutihan, sa inyong bagong pagkakataon, Panginoon, na binigay sa amin para kami, Panginoon, ay makapag-aral ng inyong salita. I-bless nyo po ang bawat isa. I-bless nyo po, Panginoon, ang bawat isang nandito na handang matuto. Especially ngayon, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Lord, na kayo, Lord, na mag-lead at kayo, Panginoon, na magbigay ng discernment at wisdom sa mga pag-aaral namin. Kayo, Lord, na mapurihan. Wala nang iba ang makilala, kundi ang inyong kaligtasan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's all divide. Sa mga nandito, get your Bibles, get your notebooks, okay? At para tayo ay makapag, po this morning, okay? Okay, so good morning po sa lahat ng nandito. Meron po ba tayong mga Bibles na dala? Itaas nga po natin mga Bibles. Yan, sige, mga Bibles natin, taas natin. Dapat hindi natin ito kinakahiya. Ito ang ating sandata, no? Taas natin ating mga Bibles at ito ang ating gagamitin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Okay? So, sa lahat ng mga nandito, hindi tayo nakaprint ngayon kasi ang ating printer ay sira. Pero ipapakita ko sa inyo yung ating article number 11. Okay? At ang title ng article number 11 ay Repentance and Faith. Okay? So sa AudioTech natin, meron ako sa inyong isisend. Ilagay nyo to dyan, parang hindi ko ata to nailagay. Yan, isend ko sa inyo yung buong yung buong text. Ayan. Okay? So, ang ating topic ngayon ay pang-11 na, no? Sa ating Articles of Faith, ito yung ating mga doktrinang tinatayuan. Ito yung mga hindi natin aalisin na mga katotohanan bilang isang membro ng Kamalig Baptist Church, and especially bilang isang Kristiyano. Napakahalaga ang mga bagay na hindi tayo nagkakaiba-iba pagdating sa pananampalataya sa Diyos, at pangalawa, doon sa ating Biblia, at pangatlo, pagdating doon sa creation ng Diyos, pagdating sa ating pagkatao bilang isang depraved o masamang tao, at hindi rin po mawawala sa atin yung katotohanan na pinapakita sa atin ng Biblia na tayo, no, ay merong isang matinding kaaway na ang gusto ng kaaway na ito ay patumbahin ang mga tao papalayo sa Diyos at papunta sa kasalanan. At hindi lang yon. Napag-usapan rin natin ang tungkol doon sa eternal na purpose ng Diyos. Hindi lang yung sa salvation, kung hindi yung plano ng Diyos pagdating sa kasalanan at sa kaligtasan ng tao. At
Hindi lang sa eternal purpose ng Diyos, pinag-usapan natin ang daan sa kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Napag-usapan rin natin ang grasya ng regeneration, kung saan binabago ng Diyos ang isang tao, kaya siya nakakarating sa pananampalataya. At pagdating naman sa pangsiyam nating article of faith, nandoon ang blessing ng gospel na napakaraming blessing na napag-usapan natin for ilang Sundays na rin ngayong 2025, at nakita natin doon na hindi lang pala salvation ang natanggap natin pagdating sa blessing ng gospel, no? Kung hindi yung salvation, maliban doon sa salvation, marami pa tayong bagay na natanggap sa loob ng salvation. Nung naligtas tayo, nandoon ang trabaho ng Diyos na ginawa para sa atin, at nandoon yung sanctification na kung saan magpapatuloy dapat tayo, no? Sa ating pananampalataya at patuloy na pagbabago. Nung last two Sundays, na pag-usapan naman natin ang ating pananampalataya pagdating sa tinatawag natin na missions o sa work of mission. Ang ating pananampalataya ay simple lang, na ang Great Commission ang pinaka main thing, ang pinaka-focus ng tinatawag nating missions, na kung saan makikita natin, ang Great Commission is to make disciples para maipakilala ang tao kay Kristo at tulungan silang magpatuloy sa kanilang buhay kasama ang Panginoong Kristo. At nakita natin na ito pala ay isang obligasyon ng isang simbahan, ng isang New Testament church, na suportahan yung mga missionaries na nagbabahagi ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng gospel, ibinabahagi si Kristo. Dahil kung hindi natin yun naaabot, di maabot natin ang ibang lugar sa pamamagitan ng mga misyonerong ito. At tayo rin naman sa ating mga personal na mga bahay o mga tahanan, ay tayo rin ay misyonaryo ng ating mga sariling pamilya. Okay? So hindi na ito labas sa atin na ang inyong pamilya ay ang isa sa mga mission natin para makilala nila ang Diyos, no? At bakit nga naman hindi? Mahalaga na makilala ng isang pamilya ang Diyos para matulungan ang isang pamilya na lumago at lumaki habang sila ay nasa ilalim ng authority ng Biblia at ng Diyos. Malayo sa kasalanan, tinatakwil ang kasalanan, at patuloy na sumusunod sa Diyos. No? Ngayon naman po sa ating pang-11, number 11 na article of faith, ang pag-uusapan natin ay dalawang importanteng mga grasya. Bakit ko sinabing grasya? Kasi ibig sabihin, sila ay bigay lamang ng Diyos, sila ay biyaya lamang ng Diyos para tayo ay makagawa nito o makatanggap nito, no? So, ang ating article number 11 ay tungkol sa dalawang grasyang ito. Una ay ang repentance, pangalawa ay ang pananampalataya o ang faith, no? Repentance and faith. Pwede mo ba dyan ilabas doon yung sinend ko dyan na babasahin lang natin kasi wala nga tayong na-print. Kaya babasahin na lang natin, no? Yan. Napabasa nyo ba? Or maliit? Okay, kung ano doon, i-zoom mo doon habang binabasa natin, i-zoom mo na lang. Okay? Mag-start tayo sa believe. Okay? We believe that repentance and faith are sacred duties and also inseparable graces, wrought in our souls by the regenerating Spirit of God, whereby, being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and the way of salvation by Christ, we turn to God with unfeigned contrition, confession, and supplication for mercy. At the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king, and relying on Him alone as the only and all-sufficient Savior.
Okay? Sobrang halaga nito para sa atin na mga mananampalataya dito, no? Especially sa mga members ng church. Dahil ang repentance at faith ay minsan pinaghihiwalay ng ibang mga Kristiyano. Kaya ang nangyari, puro repentance, walang pananampalataya, puro pananampalataya, walang repentance. Mahalaga ba na ihiwalay itong dalawa na ito? O ang sabi ng iba, manampalataya ka lang, maliligtas ka na. Hindi na ba kasama ang repentance doon? No? Hindi mo na kailangan mag-repent, kailangan mo lang manampalataya kasi faith alone ang makapagliligtas. However, ito ang pag-uusapan natin. Lagyan natin ng foundation. Pag pinag-usapan natin ng repentance and faith, kailangan natin maintindihan na itong dalawang ito ay magkasama. No? Let's go to the Lord in prayer. Manalangin muna tayo. Panginoon, as we start this this lesson about repentance and faith, we ask and pray that you give us wisdom and discernment. Help us, Lord, to be faithful in your words, and we are praying, Lord, that you give us discernment, Panginoon, dahil tanggap namin, Lord, na hindi namin kayang maabot ang inyong isip. Hindi namin, Lord, kayang maabot ang inyong talino, Panginoon. We are praying, Panginoon, na kayo ang mag-guide sa amin as we read and discuss these truths. We pray and ask, Panginoon, if you can grant us wisdom, Panginoon, habang in-explore namin ang katotohanan ng repentance and faith. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. Amen. Simulan po natin sa pundasyon. Let's start with the foundation. Okay? Next doon. Pagdating sa foundation ng pag-iintindi ng repentance and faith, may tatlong bagay tayo na kailangan maintindihan. Ano yung tatlong bagay na ito? Okay? Simulan natin doon sa we believe ng ating article of faith. We believe that repentance and faith, number one, ito yung una nating foundation, both are sacred duties. Okay? Simulan natin sa unang pundasyon. Ang repentance and faith ay parehas sacred duties. Anong ibig sabihin ng sacred duties? Ibig sabihin niyan, ito ay sagradong obligasyon, responsibilidad ng bawat makasalanan na gustong maligtas. Na nakita nila na kailangan nilang maligtas. Responsibilidad yan ng bawat isang makasalanan na mag-repent at manampalataya. Bakit? Dahil mga kaibigan at mga kapatid, dito magkakaroon ng linaw yung tinatawag natin na sovereign grace. Ang Diyos ay nag-provide ng paraan at ang Diyos ay pumili ng kanyang kaligtasan. Pero, hindi ibig sabihin nun ay hihilain ka na lang isang araw para manampalataya. That's wrong. Merong isang bagay na kailangan natin maintindihan. Ang sovereign grace of God, ang election, ang predestination, lahat ng bagay na yan ay kaisipan ng Diyos. Hindi natin kayang maabot, maintindihan, o makita kung sino ang mga tao yun. We don't. That's the line. That's the line na hindi natin kayang abutin. Kaya lang natin malaman na may ginawa ang Diyos para sa kaligtasan natin, pero hindi natin kayang malaman kung papaano at sino ang mga tao yun. Sa ating perspektibo, ito ang kaya natin maabot. Ano po yun? Makasalanan tayo at kailangan nating baguhin ang ating isip sa kasalanan.
Bakit? Dahil ang kasalanan, ang dahilan kung bakit tayo, pag binangga tayo sa batas ng Diyos, matatagpo ang guilty at karapat-dapat ng kamatayan. Dahil ang kasalanan ay may kabayaran at ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan. Hindi ito sa standard natin. Ayon ito sa standard ng lumikha, ng naglagay ng pundasyon ng mundong ito. At makikita natin na sagrado na duty ang repentance and faith. Mahalaga na makita natin itong bagay na ito. Walang isang mananampalataya, walang isang Kristiyano na hindi nagrepent at nanampalataya. Pag nakakita ka ng isang Kristiyano na nagsasabing, ay, basta ako naniniwala ako sa Panginoon, pero tinanong mo siya, nagsisi ka na ba sa mga kasalanan mo? Ay, hindi na kailangan yan. Ang kailangan mo lang manampalataya. That's dangerous. Bakit? Kasi kung nananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at hindi mo pa tinalikuran ng mga kasalanan mo, isa lang ang ibig sabihin nun, mali ang Kristong pinapanampalatayaan mo. Bakit? Kasi ang Kristong makikita natin sa Biblia ay binigay ang kanyang buhay para bayaran yung kasalanang nakapagbigay ng galit sa Diyos papunta sa atin. Kaya kung sino man ang magsasabing hindi na natin kailangan si pagsisihan, talikuran ng kasalanan, maniwala ka lang. Maling gospel yan. Repentance and faith ay parehas sagradong responsibilidad ng isang tao, ng bawat tao na nakita ang kanyang sarili na makasalanan. Bakit? Bago tayo pumunta sa pangalawa, ulit-ulitin ko ito ngayong araw, hindi mo kailangan si Kristo kung ikaw ay hindi makasalanan. Nakuha natin? Hindi mo kailangan ng doktor kung wala kang sakit. Hindi mo kailangan ng tinapay kung hindi ka nagugutom. At hindi mo kailangan ng tubig kung hindi ka nauuhaw. Lahat ng binanggit ko sa inyo ay representasyon na sinabi ni Kristo sa bagong tipan. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay, ang sino mang kakain ay hindi na magugutom. Ako ang tubig na sino man ang iinom ay hindi na mauuhaw. At ako ang physician na magpapagaling sa mga may sakit. Lahat yon ay ang Panginoong Jesucristo, isang representasyon na binigay niya sa New Testament. Kaya, kung hindi ka makasalanan, hindi mo kailangan ng Kristo. Balik rin natin. Kaya kung makasalanan ka, maiintindihan mo na kailangan mo si Kristo. Nakuha po ba natin? Kaya these are both sacred duties. Kailangan mong mag-repent at kailangan mong manampalataya. Number 2, pangalawang pundasyon sa ating pag-uusap ngayong umaga is this. Repentance and faith are inseparable graces. Repentance and faith are inseparable graces. Kung pwede nyo ito maisulat, mahalaga ito. Ito ay sagradong duty. Pangalawa, ito ay inseparable graces. Ano ibig sabihin ng inseparable? Inseparable dahil hindi mo pwedeng paghiwalayin ang repentance at faith. Kung walang repentance, anong saysay ng faith? No? At kung walang faith, patuloy ka lang magre-repent. Walang solusyon ang kasalanan. No? Ibig sabihin, true repentance, kung pwede mo doon may pakita, true repentance has faith, and true faith has repentance. Ibig sabihin,
kung tayo ay mananampalataya, kung ikaw ay naniwala sa Panginoong Hesukristo, totoo rin na ikaw ay nagrepent. No? Kung ikaw ay nagrepent, totoo rin na nananampalataya ka kay Kristo. Dahil it's either of the two. Maniwala ka kay Kristo at talikuran mo yung kasalanan mo. O hindi ka maniwala kay Kristo at magpatuloy ka sa kasalanan mo. Ang dahilan lang kung bakit pumunta si Kristo, sabi ng John, para ipakita ng ilaw sa kadiliman ang kadiliman nila. Pero ang sabi rin sa John, but men love darkness rather than light. Yung mga sariling tao ni Kristo, itinakwil siya dahil mas mahal ng tao ang kasalanan, karumihan, kabaluktutan, kasamaan, kesa ang magbago at sumunod sa Diyos. Nakita po ba natin? Hindi nyo pwedeng paghiwalayin ang repentance at faith. True repentance has faith and true faith has repentance. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo ay nag-share ng gospel at ang binahagi nyo lang, mapupunta ka sa langit, maniwala ka kay Kristo, nililid natin sa kapahamakan ang isang tao. Bakit? Walang makakarating sa langit dahil walang perpekto. Lahat ng tao ay makasalanan. So pag nanampalataya siya kay Kristo at hindi niya nalaman na makasalanan siya, walang malilinis, walang babaguhin, at hindi yung tao na yon maliligtas. Bakit? Kasi ang naibigay sa kanya ay isang pananampalatayang parang ticket lamang sa langit. Lahat ng tao kailangan itong harapin ang katotohanan na tayo ay makasalanan, at dahil doon kaya natin kailangan si Kristo. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit sinasabi sa gospel, sabi sa Corinthians, ay ganito, this is the gospel that I have brought unto you. Ano yung gospel na yon? It is the death, the burial, and the resurrection of Christ. Ang pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay muli ni Kristo. Ngayon tatanungin ko kayo, para saan? Para saan yung pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ni Kristo? Pag ang sagot ninyo ay para mapunta kayo ng langit, we miss the point. Na-miss natin yung point ng kanyang kamatayan. Kung ang nasa isip niyo, namatay siya para mapunta ako ng langit, nalilito tayo. Bakit? Dahil mga kaibigan at mga kapatid, ang pagpunta ng langit ay resulta na lamang ng kanyang goal sa kanyang pagkamatay. Sige nga, tingnan natin. Ano ba ang goal ng pagkamatay ni Kristo? Bakit siya kailangan mamatay? Anyone? Bakit kailangan ni Kristo mamatay? Sige. Ayaw sumagot, tuturo ako. Sa side na to, bakit kailangan ni Kristo mamatay? Para po? Para iligtas tayo saan? Sa kapahamakan, nadala ng ano pong ginawa niya? Para maligtas tayo mula doon sa kapahamakan na yun. Ng kasalanan natin. At ano pong ginawa niya nung inako niya yung kasalanan natin? Pinaghirapan niya papunta sa krus, at ano po ang nangyari sa kanya? Para saan po yung kanyang pagkamatay? Okay.
Kinuha niya yung kasalanan natin at doon sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nanlaban, tinanggap niya yung pagdurusa na yon. Bakit? Kasi yon ang kailangan at hinihingi ng Diyos para mapatawad ang kasalanan natin. Ang dugo ng isang malinis at perpektong sakripisyo na hindi kaya ng mga tupa, ng mga bulls, ng mga ox bayaran. Pero si Kristo ay hindi lang tao. Dahil kung tao lang siya, isang tao lang ang kaya niyang bayaran. Pero dahil siya ay tao na Diyos, ang kanyang eternidad ay sapat na para bayaran ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. That's why we are saying, sa repentance and faith, ang dahilan kung bakit si Kristo namatay, ang Kanyang death, burial, and resurrection, ay hindi para mapunta ka sa langit lang basta, kung hindi para bayaran yung kasalanan na papatay sa iyo sa impyerno. Nakuha po ba natin? Kaya tayo tinawag na ligtas. Dahil niligtas tayo ng Diyos. Nakuha po ba natin, mga kaibigan at mga kapatid? Yun ang rason kung bakit tayo tinatawag na ligtas. Hindi dahil mapupunta tayo ng langit. Ang kaligtasan natin ay naligtas tayo sa impyerno. At pagkatapos nun, isasama tayo ng Panginoon kung nasaan man siya. Okay? True repentance has faith and true faith has repentance. Number 3, ito yung pangatlong pundasyon. We are wrought, repentance and faith are wrought in our souls by the regenerating Spirit of God. Ito na, dito nagkakaroon ng pagkakalinaw. Paano tayo nakakarating sa repentance and faith? Kasi naiintindihan ko. Ibig sabihin, yung hindi nanampalataya, hindi nila naintindihan. Magkasabay kayo, narinig niyo yung gospel, naintindihan mo siya, hindi naintindihan. Paano nangyari yun? Parehas lang naman kayo ng pinapakinggan. Di ba? Anong meron ka na wala siya? Bakit naintindihan mo? Paano ka nakarating sa conviction na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo si Kristo? Paano ka nakarating doon? Ibig sabihin ng salitang wrought is this: pinagtrabahuhan at pangalawa, pinroduce. Pinagtrabahuhan at pinroduce. Okay? Next doon. Ang ibig sabihin ng wrought, ulitin ko po, isulat nyo to, ibig sabihin ng wrought is work or produce. Pinagtrabahuhan o pinroduce. Next, note tayo. Note, repentance and faith ay hindi self-produce. Hindi nyo kayang makaabot sa repentance at hindi rin natin kayang makaabot sa konklusyon na kailangan natin manampalataya. Dahil kung patalinuhan lang naman ang paraan, edi yung mga matatalino lang ang maliligtas. At yung mga tulad ko, natin, or ng mga taong hindi nanampalataya, for example, ay hindi sila matalino. That's accusation. And that's being very judgmental. Hindi ito nakabase sa ating talino. Ang ating conviction sa repentance at pananampalataya ay gawa at bunga ng banal na spirito sa isang tao. Kaya mga kapatid, pag kayo ay nag-preach ng gospel, hindi
dahil sa galing mo magsalita, hindi dahil sa talino ng iyong mga salitang binanggit, hindi dahil sa galing mong mag-present, kaya ang isang tao makakakilala sa Diyos. Kung hindi dahil nung nag-preach ka ng gospel, ang Holy Spirit ay kumilos sa puso, nagtrabaho sa puso ng mananampalataya at nakarating ang isang tao sa konklusyon na siya ay isang makasalanan at kailangan ng tagapagligtas. Never ever think na tayo ang dahilan kung bakit naligtas ang isang tao. And never ever think na dahil ikaw ay magaling magsalita, kaya siya naligtas. Or never ever think na dahil nakapag-aral ka, ito yung course mo, or dahil may ganito ka, kaya naintindihan mo ang gospel at sila hindi. Ang ating konklusyon, ang ating conviction ay dahil nagtrabaho ang Holy Spirit sa atin. Kaya anong response natin? Magpasalamat. Magpasalamat na lang sa Diyos. Panginoon, salamat. At pinaintindi mo sa akin na ako ay makasalanan dahil ang ibang tao ay hindi kaya intindihin na sila ay makasalanan. Bihira ang isang taong kayang tanggapin na yung mga ginagawa nila at ang kanilang pagkatao ay labag sa kagustuhan ng Diyos. Napakabihira. Buksan natin sa Acts 11, on your Bibles please, Acts chapter 11, verse 16 to 18. Acts 11, 16 to 18. On your Bibles please. Okay? Diyan na kayo, Acts chapter 11, verse 16 to 18. Diyan na po kayo, say amen. Amen? In the Bibles. How about dito? Diyan na po ba kayo? Acts 11, 16 to 18. Babasahin natin. Sundan niyo po na inyong mga mata. Babasahin ko sa Tagalog. Verse 16. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Merong pagbabautismo sa Espiritu Santo. Verse 17, kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, okay? Ibig sabihin nito ay, ang tinutukoy dito ng writer ay kung ibibigay rin daw sa mga hintel. Ang kausap niya dito ay, of course, mga Hudyo, no? Kung ibibigay sa kanila, sa mga hintel ng Diyos, ang gayon ding kaloob, yung grasya na ito, itong gift na ito, equally, ibig sabihin, walang pagkakaiba sa Hudyo at sa mga hintel, hindi magkaiba ang turing ng Diyos doon sa mga taong yon, no? Kung ibibigay ng Diyos ang parehas na gift sa kanila, kanyang ibinigay na kanya nang binigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi ng nagsulat, sino ba ako na maghahadlang, na makakahadlang sa Diyos? Sabi sa 18, nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila. At niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy binigyan din ng Diyos ang mga hintel ng ano daw? Anong binigay ng Diyos? Ng pagsisisi, ng repentance. Binigyan sila ng repentance. Papunta saan? Sa buhay. Repentance unto life. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo. Repentance that leads to eternal life. Wala namang pananampalataya. Paano makapagliligtas ang repentance? Balik tayo sa ating statement number 2. Ano yung statement number 2 natin? Repentance and faith are inseparable graces. Pag nakita nyo, binigyan sila ng repentance papunta sa eternal life, ibig sabihin nun, hindi lang sila nagbago ng kanilang isip, kung hindi nandoon yung pananampalataya nila
sa Diyos. Pag may repentance, may faith. At pag nandoon yung dalawa na yon, it leads to eternal life. Kung may repentance, may faith. Kung may faith, may repentance. These are inseparable graces. Hindi ito magkaiba. Iginrant ng Diyos ang repentance at pananampalataya sa mga hintel. Nakasunod po ba? Okay? Mahalaga itong bagay na ito. Yung tatlong pundasyon natin ang magiging nating anchor sa ating pag-iintindi dito. Dahil magiging itong conflict sa iba, repentance maglilid sa eternal life. Paano yun? Kasi repentance kasama ng repentance ang faith. Those two are never isolated. Parehas sila magkasama. No? Hindi sila individual action, single action, but they are both truth when someone believes or repent. Punta tayo sa sunod na verse na papasahin natin. 1 Corinthians chapter 12, verse 3. 1 Corinthians chapter 12, verse 3. Are you there? Say amen. 1 Corinthians 12, 3. Okay. Andiyan na po bang lahat? Verse 3, babasahin ko sa Tagalog. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabing, sumpahin si Jesus. At walang makapagsasabing si Jesus ay Panginoon, tingnan nyo, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito yung foundation number 3 natin. Ang repentance and faith ay hindi natin pinroduce, hindi natin na-conclude. Kung hindi, ang repentance and faith ay tinrabaho, pinroduce sa atin ng Holy Spirit. Ito ay grasya ng Diyos. Sa pamamagitan ng grace, tayo ay naligtas. Hindi lang namatay si Kristo para sa atin, kung hindi nagtrabaho ang Holy Spirit sa buhay natin para tayo ay makaintindi ng Kanyang katotohanan na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Tatandaan niyo po ito. Sabi sa verse 3, walang kahit sino man na may Espiritu ng Diyos na magsasalitang sumpahin si Kristo. Walang sino man na Kristiyano ang makapagsasabi noon. Wala. Kaya kung may narinig kayo na ganyan, hindi si Kristo Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi kami naniniwala na siya ay Diyos. Wala sa kanila ang banal na Espiritu. Yan ang katotohanan. Hindi nila kaya tanggapin ang pagka-Diyos ni Kristo. Pero yung mga nasa Panginoong Jesucristo at binigyan na sila ng banal na Espiritu, nagtrabaho ang banal na Espiritu sa kanila, nasa kanila na ang banal na Espiritu. Ang sabi ng verse na binabasa natin, sila ay makapagsasabi na ano? Si Jesus ay Panginoon. Jesus is Lord. You see that? Siya ang aking boss. Siya ang master ko. Yan ang isang tao na may banal na Espiritu. Sa kanyang buhay, si Kristo ang kanyang Diyos. Sinusunod niya si Kristo. Kahit ano pang sabihin ang nasa paligid niya, si Kristo ang kanyang susundin. Sabi sa 1 Corinthians 12 verse 9, sa iba'y pananampalataya, sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. By the same Spirit, Galatians 5:22, nandun rin natin makikita ang bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kagandahang loob, kabutihan, at katapatan. No? Hindi lang pala ang Espiritu nagtatrabaho sa atin, sa buhay natin para maligtas tayo. Kung hindi, pagtapos natin maligtas,
nagtatrabaho pa rin ang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin para makapag-produce sa bawat isang Kristiyano ng mga karakter na ganito. Imagine that. No? Hindi lang kaligtasan, hindi lang repentance ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, kung hindi, pagtapos natin maligtas, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ito, kung hindi, bunga ito ng ano? Bunga ito ng banal na Espiritu. Kung gusto mong maging mahaba ang pasensya, hindi mo kayang gawin yan sa iyong sariling kakayanan. Ang banal na Espiritu ang tutulong sa iyo para makarating dyan. Kaya huwag ka magtiwala sa sarili mong kakayanan. Balik ka sa Diyos. Hingi ka ng tulong. Panginoon, tulungan mo ako humaba pa ang pasensya ko. No? Nakita natin? Ang banal na Espiritu ang nagtatrabaho ng bagay na yan. 1 John chapter 5 verse 1. Open your Bibles on 1 John chapter 5 verse 1. Are you there? Say amen. 1 John chapter 5 verse 1. Diyan na po ba kayo? Amen. Babasahin natin. Babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Mahalaga na makita natin, walang isang mananampalataya ng Diyos na hindi nananampalataya na si Kristo ay Diyos. Sino ang nagdala niyan? Tandaan niyo yung salita na yan, is born of God. Is born of God. Sabi sa English, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. Born of God. Ibig sabihin niyan, hindi ka ipinanganak o hindi, you are born again. You are reborn. Pinanganak ka muli. Naintindihan po ba natin? You are born again. You are regenerated. Hindi dahil ikaw ay nanalangin, kaya ka naging born again, kung hindi, kaya ka nagrepent at nanampalataya dahil born again ka na. Dahil binago ka na nung narinig mo ang gospel. If we could see these truths, na wala na isang Kristiyano ang makapagsasabing, ako ay ligtas na, pero hindi ko kilala o mahal ang Panginoong Jesucristo. Wala rin makapagsasabing, ako ay ligtas na, nakilala ko si Kristo, pero hindi nagrepent. Hindi nagbago ng isip sa kasalanan. Hindi niya pa tinatalikuran ng kasalanan. At wala rin makapagsasabing, nagbabago na ako, na hindi siya pupunta sa pag-surrender sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil paulit-ulit niyang babaguhin ang sarili niya. Kailangan niya ng solusyon sa kasalanan. At para matanggap natin ang buhay na walang hanggan na pangako ng Biblia, kailangan nating manampalataya doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Dahil yun lang ang makapagbabayad sa kasalanan natin. Wala nang iba ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya tinawag tayong ligtas dahil ikaw ay nanampalataya doon sa ginawa ni Kristo na makapaglilinis sa iyo, makapagpapatawad sa ginawa mong kasalanan, at makapagbabalik sa iyo sa Diyos. Kaya hindi po magkahiwalay ang repentance and faith. At hindi mo rin pinroduce ang repentance and faith kung hindi tinrabaho yan ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya.
Nakuha po ba natin? No? Ano nga ulit yung tatlong pundasyon? Una ay, these are sacred what? Duties. Sacred duties. Number 2, ano yun? Inseparable graces. Ano yung pangatlo? Wrought, tinrabaho ng Holy Spirit. Yun ang ating pananampalataya at pagsisisi. Tinrabaho ng Holy Spirit sa atin. No? Diba kaya pag may narinig kayo, alam mo, sigurado ako ligtas ako kasi nanalangin ako sa Panginoon, umiyak ako sa Kanya, kaya ligtas ako. Makakasigurado ka lang na ligtas ka kung nanampalataya ka na sa ginawa niya sa krus. Dahil walang makapagbabayad sa kasalanan mo. Hindi yung iyak mo, hindi yung pagpapanalangin mo, ang makapaglilinis sa iyo ay kung may namatay para sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun ang panampalatayahan mo. Wala nang iba. Punta tayo sa number 2. Number 2, eto na. Pag pinreach ang gospel, dito tayo dadalhin dapat ng gospel. Dadalhin dapat tayo ng gospel sa dalawang ito. No? Kaya minsan, napapaisip lang ako, sobrang daming mga Kristyano ngayon ang binibigyan lang ng ticket ang mga tao ng langit. Isang ticket na talbog. Anong ibig sabihin na talbog yung ticket? Mapupunta ka ng langit, manampalataya ka lang, mag-pray ka ng ganito, papupunta ka ng langit. Nanampalataya sila, ligtas ka na. Nag-pray ka, ligtas ka na. Na hindi nila naiintindihan kung bakit sila kailangang iligtas at the first place. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy ngayong umaga. Pag pinreach mo ang gospel, dalawa ang konklusyon. Dalawa lang ang konklusyon. Hindi lalabas dito ang konklusyon. No? Pag sila ay dumating sa konklusyon na ganito, pag naniwala ako kay Kristo, yayaman ako. Mali ang gospel na tinuro mo. Pag nakarating sila sa konklusyon, pag naniwala ako kay Kristo, gagaling ako sa lahat ng mga sugat ko. Mali ang gospel na tinuro mo. Dalawa ang konklusyon na kailangan maabot ng isang tao pagdating sa gospel. Through the help of the Holy Spirit. Number 2, where the gospel shall lead us through the help of the Holy Spirit. Number 1, pag pinreach mo ang gospel, ang isang tao ay magko-conclude sa ganitong bagay. Repentance. Being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness. Pag pinreach ang gospel, bago ka makarating sa faith, may isa kang roadblock na kailangan harapin. May ibabangga sa'yo. Meron sa iyong ibubunyag ang Biblia na hindi mo pa alam. At alam niyo po ba kung ano yon? Makasalanan ka. Nagkasala ka sa Diyos. Na-offend mo ang isang makapangyarihang Diyos. Na-trigger mo ang kabutihan ng Diyos. Kaya siya nagalit sa kasalanan.
Ano ba ang ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, ng repentance? Bigyan natin ng linaw. Bago tayo magpatuloy, pwede ba doon maipakita dyan? Repentance sa Griego ay metanoia. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, isimple lang. Change of mind. Change of mind. Hindi ibig sabihin ng repentance, magalit ka sa kasalanan, talikuran mo ang kasalanan. Hindi ganoon ang ibig sabihin ng repentance. Simple lang ang ibig sabihin ng repentance. Change of mind. Baguhin mo ang isip mo. Every time na mababasa nyo ang word na repentance sa Bible, ang ibig sabihin nito ay baguhin mo ang isip. Baguhin ang isip. No? Hindi niyan ibig sabihin, talikuran mo ang kasalanan mo, not specifically na ganito and etc. about sa kasalanan. Ibig niya sabihin ay repentance. Nung nabasa nating verse kanina, ginrant ng Diyos ang repentance na makapaglilid saan? Sa eternal life. Repentance na makapaglilid sa eternal life. Ibig sabihin, yung tao na yon, kahit na Grego siya, hindi siya Hudyo, pero nakarating siya sa isang posisyon na binago niya yung kanyang isip mula doon sa mga bagay na yon, tinalikuran niya at sumunod siya sa Diyos. Binago niya ang kanyang isip. Dahil ang isip natin, nandiyan yung bunga ng iyong pagkabata hanggang pagtanda, dala-dala mo yung pundasyon ng mundo, mga prinsipyo, mga filosofiya na dala-dala mo, pero pag binigay sa iyo ang repentance, babaguhin mo ang isip mo sa mga bagay na yon. At susunod ka. Kanino? Sa Diyos. Baguhin mo ang isip mo. Repent. Change your mind. And note natin ito. This is a very good challenge sa bawat isa. No. Next doon. There's no sense to change if there's nothing to change. Gets mo ba natin to? Gets natin? Ang sabi natin ng repentance is change of mind. Pero walang sense na magbago kung wala namang dapat baguhin. Nakuha po ba natin? No? Nagagets nyo yung gusto kong ibigay sa inyong argument dito sa bagay na ito? Bakit ka magbabago? Kung wala ka naman nakikitang dapat baguhin. Kaya mahalaga ang gospel. Bakit? Kasi ang gospel, yung ibabangga sa atin na sa sobrang sama natin, kailangan pa may isang Diyos na bumaba mula sa langit para lang bigyan ka ng pag-asa na maligtas. Ganon tayo kasama. Ganon tayo kadumi. Ganon tayo kabaluktot sa harapan ng Diyos. Na kailangan may isang Diyos pang bumaba para abutin lang tayo, bigyan tayo ng pag-asang maligtas. Kaya kung hindi mo nakikitang may kailangan baguhin, bakit ka magbabago? Walang repentance kung hindi mo nakita na kailangan mong magbago. Next doon. So, the gospel helps us recognize our sin, its condemnation, and judgment through the Holy Spirit. Ang dapat maabot ng isang tao pag siya ay nagpipreach ng gospel, ang ipag-pray nyo na marinig nyo sa sinishare nyo ng gospel, brother, sister, ibig sabihin pala, makasalanan ako. Pag narinig nyo sa Kanya, magpuri ka sa Diyos dahil kumikilo sa Kanya ang Holy Spirit habang pinipreach mo ang gospel sa Kanya. Bakit? Kasi hindi niya kailangan magbago kung walang babaguhin.
Hindi niya kailangan pumunta kay Kristo kung wala naman mali sa Kanya. Hindi niya kailangan iligtas kung wala siyang pagliligtasan. At kung hindi niya naintindihan kung gaano siya kasama sa harapan ng Diyos, anong saysay ng langit sa Kanya? Anong saysay ng Kristo para sa Kanya? Anong saysay ng ginawa ni Kristo para sa Kanya? Wala. Anong may iwan? Gusto ko mapunta ng langit. Sino bang ayaw? Di ba? Lahat ng tao gusto pumunta ng langit, pero hindi lahat ng tao gustong makasama si Kristo. Nakukuha po ba natin? Dahil yung mga taong ligtas ay merong pinagligtasan. Yung mga taong nagrepent ay merong pinagrepentan. Yung mga nagbago ay merong pinagbaguhan. At yon ang dala ng gospel. The gospel helps us to recognize our sin, its condemnation, and judgment. Bigyan ko kayo ng isang example sa Old Testament. Sa Old Testament, meron ditong tatlong verses lang naman ito. Tingnan nyo ito mabuti. Kung papaano nakita ng isang writer ng Psalms ang kanyang sarili, nakapaligid sa kanyang kapahamakan. Pero ang kanyang tiwala ay ibinigay niya sa Diyos. Psalms chapter 116, verse 3 to 5. I want you to open your Bibles on Psalms 116, verse 3 to 5. Open your Bibles there, please. Para mabigyan ko kayo ng picture ng ibig ko sabihin sa repentance. Pagdating sa change of mind, bakit ka magtitiwala sa Diyos kung may tiwala ka nga sa sarili mo? Kung kaya mo naman, bakit ka magtitiwala sa Diyos? Diba? Basahin natin. Verse 3. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Nandiyan na kayo. Verse 3. Basahin natin verse 3. Sabi sa verse 3, ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Look at this very carefully. Nang magkagayoy, tingnan nyo to ha, nang magkagayoy, sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Verse 5, mapagbiyaya at matuwid ang Panginoon. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang isang picture ng isang taong na bago ang kanyang isipan. Ang buong tiwala niya, ang buong reliance niya, ang buong faith niya ay naka-anchor saan? Sa Diyos. Hindi sa kanyang sarili. Ang repentance requires someone to change their mind. To change their mind. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay magre-repent, babaguhin niya ang kanyang isipan, unang-una, mula sa kanyang sarili. Akala ko tama yung ginagawa ko, mali pala ako sa harapan ng Diyos. Makasalanan pala ako. Guilty. Guilty pala ako. Makasalanan pala ako. You see that? Changing their mind of themselves. Ngayon, pagkatapos yung makita ang kanyang pagkakasala, meron dalawa. Magtiwala siya sa kanyang sarili o baguhin niya yung kanyang tiwala sa kanyang sarili. Nakita nyo? Para lang mapatawad sila ng Diyos, gagayahin nila ang Diyos. Magpapaba ko rin ako sa cross. Papahirapan ko rin sarili ko. Gagawin ko to, magsisimba ako, kompleto ko.
Kompleto ko every Sunday, nandito ako sa church, nagsisimba ako. Kaya sumusunod ako sa Diyos. Napatawad na ako ng Diyos. Dahil ginagawa ko to, mga kaibigan at mga kapatid. Baguhin mo ang isip mo. Dahil wala kang kayang gawin para i-please ang Diyos. Baguhin mo ang isipan mo sa iyong sarili. Baguhin mo ang isipan mo sa kaya mong gawin. Bakit? Tulad ng binasa natin, maraming nakapalibot sa Kanya. Pero dahil kilala niya ang Diyos, yung buong tiwala niya ay inilagay niya sa isang mahabagin, mapagbiyaya, Diyos na nagliligtas. Hindi lang dyan. No? Buksan natin ang Isaiah chapter 6 verse 5. Tingnan nyo kung paano naman ang isang taong ito sa Isaiah, nakita kung gaano siya karumi sa harapan ng Diyos. Alam ko habang ngayong umaga, habang sinasabi ko na tayo ay marumi, meron sa inyo ang nangangati ang tenga. Ano ba yung marumi? Sino ba yung marumi, Brother David? Hindi ako ganyan. Hindi ako makasalanan, Brother David. Ano ba yan? Di ba? Merong mga ganyan siguro ngayong umaga, pero gusto ko pong maintindihan ninyo. Hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Walang bagay na kaya nating gawin na natutuwa ang Diyos. Isaiah 6 chapter 6 verse 5. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi sapagkat nakita ng aking mga mata, tingnan nyo to, nalaman niya na makasalanan siya, na marumi siya dahil nakita niya sa kanyang mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Kung gusto nyong ikumpara ang inyong kabutihan, huwag nyong ikumpara ang sarili nyo sa ibang tao. Dahil pag nakita nyo, oh, tingnan mo yung ginagawa mo, ay, nako, hindi ko ginagawa yan. Di ba? Ganun ang tao eh. Mapagmataas. Pero ito, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa ibang tao, ikumpara mo ang sarili mo sa Diyos. Ikumpara mo ang sarili mo kay Kristo. Makikita mo kung gaano ka kasama. Makikita mo kung gaano ka kailangan magbago sa mga ginagawa mo. Number 2, hindi lang tayo madadala ng gospel papunta sa repentance, pangalawa, dadalhin rin tayo ng gospel papunta saan? Sa faith. Anong ulit ang repentance? It is what? Change of mind. Ang faith naman is what? Simple to say, this is faith. Pwede mo, yan. Being deeply convinced, itutuloy lang natin, being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and being convinced of the only way of salvation, which is Christ. Ang gospel, hindi lang tayo dadalhin sa conviction na tayo ay makasalanan, kung hindi dadalhin rin niya tayo patuloy, makasalanan ka, kailangan mo ng tagapagligtas. Pupunta ka ng impyerno, wala kang kayang gawin. Kailangan mo ng magliligtas sa'yo dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Si Kristo lang ang tanging daan. Ibig sabihin ng salitang faith, kung pwede man dyan doon mailabas, faith means trust and rely. Magtiwala, manampalataya, trust and rely. Ito ang ibig sabihin ng faith. So pag sinabi natin kasi, ang dami ibig sabihin ng faith ngayon eh, no? Iba-ibang ibig sabihin ng faith, kapag faith, dapat faith like a mustard seed, dapat ganito ang faith mo. Ang sabi ng Hebrews, ikaw ay maniniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Simplihan lang natin. Ano ibig sabihin ng faith? Magtiwala ka. Manampalataya ka.
Ilagay mo yung tiwala mo. Saan? Ito yung question. Saan mo ilalagay ang tiwala mo? Dahil hindi mo nga kayang pagtiwalaan ang sarili mo, hindi mo kayang pagtiwalaan ang sarili mo na kaya kang iligtas ng sarili mo, kanino mo ilalagay yung iyong pananampalataya? Ilagay mo ang iyong pagtiwala saan? Kay Kristo. Change your mind. Baguhin mo ang isip mo sa kasalanan, baguhin mo ang isip mo sa iyong sarili, baguhin mo ang isip mo sa kaya mong gawin, baguhin mo ang isip mo at ilagay mo sa daan na sinasabi ng Biblia. Wala nang iba pang pangalan na binigay sa lupang ito maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang makapagligtas. Kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo at panampalatayahan siya bilang isang Diyos, siya ay maliligtas. Wala nang iba pa. Baguhin mo ang isipan mo sa mga bagay na ito. Let's open our Bibles on John chapter 16, verse 8. Tingnan niyo ang isang example dito, no? Na makikita natin, si Kristo ay nagsasalita. Pero may binanggit siya dito na magko-convict sa tao sa kasalanan. John chapter 16, verse 8. Okay, hindi na kayo. Yan, verse 8. Babasahin ko sa Tagalog, sundan ninyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Sa katuwiran at sa kahatulan. Ano nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito is ito. At pagdating niya. Ang nagsasalita dito sino? Si Jesus Christ. So sino siya na darating? Sino siya na darating? Para sumbatan ang sanlibutan tungkol sa kanilang kasalanan. Sino siya? Ang makahula nito, mauuna sa lunch mamaya. Mauuna sa lunch mamaya. Sino po? That's correct. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, pag nag-share ka ng gospel, hindi ikaw ang magko-convict. Ang Holy Spirit ang magko-convict ng kasalanan sa isang tao. Sa dapat baguhin sa isang tao, sa karumihan, sa kabuloktutan, sa kasalanan ng isang tao. The Holy Spirit will convict, will reprove of sin at tungkol sa righteousness at tungkol sa judgment. Next doon, Christ is talking about the Holy Spirit who will come and He will convict the world of sin and need of Savior and about righteousness and judgment. Ibig sabihin, itong faith na ito, ang ating pananampalataya kay Kristo ay hindi lang basta pananampalataya kay Kristo. Dalawang totoong truths ang nangyayari sa ating salvation. Una, binabago mo ang sarili mo sa kasalanan. Binabago mo ang isip mo na kaya mong iligtas ang sarili mo at may kaya kang gawin para maligtas. At binabago mo rin ang isip mo sa katotohanan na si Kristo pala ang tanging at wala nang ibang makapagliligtas sa tao. Ang ginawa lang ni Kristo ang makapagbabayad ng kasalanan. Binabago natin ang isip natin sa kaya natin gawin, inililipat natin ang katotohanan na ito. Sumusurrender tayo sa katotohanan ng Biblia na wala nang ibang makapagliligtas maliban kay Kristo. Thus, pwede ba dyan ilabas? Next point. Thus, the gospel rebukes us of this immoral injustice and unrighteousness that we've done. Itong ginagawa ng gospel. It rebukes us. At dahil kinokorek tayo ng gospel, it moves us to what? To a place na tayo ay guilty. Na tayo ay guilty. Na tayo ay condemned.
na tayo ay hopeless. Kung ako ay makasalanan, ang sabi nga ng jailer Sirs, what shall I do to be saved? Makasalanan ako. Ano ang kailangan kong gawin para maligtas? Hindi nila agad tinanong ang kalangitan. Ang concern ng gospel ay matulungan ang tao makarating sa repentance, sa guiltiness ng kasalanan sa kanyang sarili. At maintindihan niya, ma-recognize niya ang kasalanan na ginagawa niya sa harapan ng mahabagin at makapangyarihang Diyos. At pag dumating siya doon, pag narinig niyo sa sinesiran niyo ng gospel, makasalanan pala ako. Ang sunod na tanong, sino ang makapagliligtas sa iyo? Doon na natin maibabahagi ang Panginoong Jesucristo. Repentance, the people can see the problem, and faith is the solution na makikita rin ng tao na kailangan ko pala ng magliligtas, kailangan ko pala ng tagapagligtas dahil hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Repentance and faith. Next point, ibig sabihin nun, we are convicted, guilty, and we recognize the dangers brought by our actions. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano ay dinala sa ganitong punto. Lahat tayo ay darating, pag na-preach ang gospel, narinig natin ang gospel, darating tayo sa punto na ganito. Magiging tayong accountable. Magiging tayong responsible for our sins. Ano yung unang foundation natin? Repentance and faith are? Ano po yun? Repentance and faith are? Sacred what? Duties. Sacred duties. Responsibilidad, obligasyon ng isang tao na mag-repent at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, walang dinala sa kaligtasan kung hindi lahat ng tao ay responsable sa kanyang sarili na magbago ng isipan sa kasalanan, baguhin ang kanyang sarili sa kasalanan, baguhin ang isipan niya sa kasalanan. Tanggapin mo na mali ka at tanggapin mo na tama ang Diyos. That's repentance. I'm wrong. I'm a sinner. I need Christ. Tatapusin natin to this morning sa mga huling verses na ito. Tapos next Sunday, tingnan natin yung solusyon. Anong gagawin natin ngayong alam na natin na tayo ay guilty of sin, na kailangan pala natin ng Savior. Acts chapter 2, verse 37 to 38. Tingnan niyo po ito. Acts chapter 2, verse 37 to 38. Open your Bibles, please. Okay? Diyan na po ba kayo? Verse 37? Diyan na po ba kayo? Verse 37? Okay? Ano man? Okay? Basahin natin verse 37. Ngayon, nag-preach si Peter sa mga Hudyo, no? At pagkatapos siya mag-preach, na yung pinako nyo sa cross, yun ang magliligtas sa inyo. Ito yung sabi nila sa verse 37. Nang marinig nila ito, tingnan nyo mabuti. Nung narinig nila kung sino si Kristo at anong ginawa ni Kristo para sa kanila, tingnan nyo yung naramdaman at nangyari sa mga Hudyo.
Nang marinig nila ito, look at this, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Pag kayo nag-preach ng gospel at hindi nyo narinig sa sinesharean nyo ng gospel na makasalanan siya, at ano ang kailangan niyang gawin para maligtas? Hindi niya naiintindihan ang gospel. Kailangan mong ulitin, nang ulitin, nang ulitin, nang ulitin. Dahil ang gospel ay hindi one time, big time, nag-pray ka, ligtas ka na. Ang gospel is a rebuke, is a conviction para ipaalam sa tao kung sino siya sa harapan ng Diyos at kailangan niya si Kristo. It's not easy believism. People must need to know they are sinners. We are sinners. Kailangan natin si Kristo. Nung narinig yon na ang pinako nyo sa krus ang magliligtas sa inyo, ang unang reaksyon ng mga Hudyong nakikinig ay nasaktan sila sa kanilang puso. They are guilty of their sins and what they've done. At ang unang tanong nila, what are we to do? Verse 38. Tingnan niyo sabi ni Peter. At sabi sa kanila ni Pedro, tingnan niyo ito mabuti, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay? Hindi nakapagliligtas ang bautismo, kundi ang nakapagliligtas ay ang pagsisisi at ang pananampalataya. Pero pagtapos mong manampalataya at magsisi ng kasalanan, nariyan ang tubig, wala nang pumipigil sa inyo, ipakilala nyo na kayo ay susunod sa Diyos, tatalikod sa kasalanan. Magpabautismo na kayo. Dahil ang bautismo ay simbolo ng pagsunod, obedience, at pagdeklara, ligtas na ako, susunod na ako sa Panginoong Jesucristo at handa na akong sumunod. Mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin, hindi magkahiwalay ang repentance and faith. Responsibilidad ng bawat isang tao ang mag-repent at ang manampalataya. At ang Holy Spirit ang kumikilos niyan sa bawat isang mananampalataya. Last verse, Acts chapter 16, verse 30 to 31. Si Paul at si Silas ay nakakulong. Nang sila ay nag-aawitan, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Pagkatapos ng malakas na lindol, walang ilaw. Nagdilim. Takbo yung jailor. Kasi baka nakatakas yung mga yung mga kinulong niya, baka nakatakas, patay siya nun. No? Pero nung nakita niya, papatayin niya na sana yung kanyang sarili, meron sa kanya pumigil. Sabi sa verse 30, nang sila'y mailabas, ay sinabi niya, ang sabi ng jailor, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin para maligtas? Verse 31, ang sabi ni Pablo sa kanya, ang kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Ibig sabihin pala, Brother David, pag nanampalataya ako, pati yung aking mga pamilya ay maliligtas. Hindi yun ang ibig sabihin yan. Kasi pagkatapos ng mga verses na to, makikita natin, pumunta rin si Pablo doon kung nasaan yung jailor. Ibig sabihin, yung naligtas ito, siya yung naging daan para makarating yung gospel sa kanyang pamilya at naligtas rin yung kanyang pamilya.
Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo lang ang mananampalataya sa inyong pamilya, kayo ang daan para makapasok ang gospel sa pamilya ninyo. Huwag kayong matakot, ipakita sa inyong aksyon na nagbabago kayo at ipakilala nyo si Kristo sa inyong buhay para maidala sa kanila ang gospel. At ito rin ang katotohanan na makikita natin. Sabi ni Pablo, manampalataya kayo at maliligtas kayo. Dalawa lang. Bakit mahalaga na pag-usapan natin ito? Repentance and faith ay hindi lang basta mga salitang naririnig natin sa Kristiyanong mga circles. Ang repentance and faith ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Bakit? Kasi dito mo maaalala yung nangyari sa iyo sa kaligtasan. Nakilala mong makasalanan ka, nakilala mong kailangan mo si Kristo, at nakilala mong wala kang kayang gawin kung hindi magtiwala doon sa offer, doon sa regalo na kaligtasan na dala ng Panginoong Jesucristo. Maliban kay Kristo, wala nang ibang makapagliligtas sa iyo. Maliban kay Kristo, wala nang ibang makapaglilinis sa kasalanan mo. Maliban kay Kristo, wala nang makapagpapatawad sa iyo sa harapan ng Diyos. At maliban kay Kristo, wala nang makapagbabalik sa iyo sa Diyos. Mga kapatid, sana na intindihan natin ang ating pag-usap ngayong umaga. Next Sunday, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? No? So, bago tayo mag-end, meron bang tanong? Question? Meron bang mga katanungan sa ating pag-uusap? Meron po ba? Sige. Meron ba? Wala? Meron? Wala? Meron? Wala? Okay. Wala namang mga question? Okay. Kahit meron kayong naisip lang, nagugulo sa inyong isipan para mabigyan natin ng kasagutan. Wala naman? Okay. Sige. Kung wala nang tanong, tayo magsitayo at manalangin tayo. And let's have a 4-minute break. Let's pray. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga nandito at sumama sa amin sa pag-aaral. I-bless niyo po ang katotohanan ito, maging totoo sa kanila at maging blessing, Panginoon, sa kanilang buhay. Thank you, Panginoon, sa inyong paalala tungkol sa repentance at sa faith, Panginoon. We pray and ask, Panginoon, na kayo ang magpaalala sa amin lagi pagdating sa gospel. It is not us, hindi po sa galing namin, hindi sa aming talino kung bakit kami naligtas, kundi dahil sa inyong pagtulong sa amin. Hindi lang po yun, pati sa pag-preach ng gospel, hindi po sa aming galing magsalita, hindi sa aming talino, kundi, Panginoon, dahil sa inyong salita lamang kung bakit ang isang tao ay nakakarating sa katotohanan na sila ay makasalanan at kailangan ng Kristo. Thank you, Panginoon. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Let's have a 4-minute break.